Makasaysayang araw po. It's showtime! 445 years ago, June 3, 1571, naganap ang tinaguriang Battle of Bangkusay. Ang Bangkusay ngayon ay kilala ng marami, mali man o tama, bilang isang peligrosong lugar, isang mahirap na lugar. Ngunit, sa mga aklat ng estudyante pa lamang ako, nabasa ko, the last of Maynila's Malay kings, Raja Sulaiman, lies dead after the battle at Bangkusay. Subalit, nabasa ko rin ng isang sanaysay sa Historic Manila Commemorative Lectures 1993 to 1996. Apparently, Sulaiman did not participate in this fight. Ano? Kung hindi si Raja Sulaiman ang namatay doon, sino? Nagkahetot-hetot na ang kwento ng labanan na naging maliit na talababa na lamang ito sa ating kasaysayan. Ngunit, ang labanan sa Bangkusay ay importanteng pangyayari sa kasaysayan. May saysay dahil sa ilang kadahilanan. Una, ipinapakita ng labanan na sopistikado na ang ating mga hukbo bago pa man ang kolonyalismo. Naitala ng mga Espanyol na 2,000 tropa sa 40 Karakoa ang kanilang sinagupa. Sino ba ang nagsabing wala tayong kabiasnan bago pa ang kolonyalismo? Ikalawa, sinasabi nito sa atin na mayroon ng mga diplomatikong pakikipag-alyansa ang mga sinaunang bayan sa mga panahong ito. Tila Mutual Defense Treaty ang pagsama ng mga taga-Hagonoy sa mga taga-Makabebe. Ikatlo, nililiwanag nito ang papel ng Makabebe at ng mga Kapampangan sa kasaysayan ng Pilipinas. Na hindi lamang ito kasaysayan ng pagkiling sa mga kolonisador, Espanyol man o Amerikano, kundi isa sa mga unang tumindig laban sa kanila. Isang pamana ng kabayanihang Kapampangan na ipagpapatuloy ni Alejandrino, Hilario, Izon, Ninoy Aquino at Taruk. Ikaapat, inilalantad nito sa publiko ang kwento ng tunay na bayani ng Bangkusay na hindi si Raja Sulaiman, hindi rin si Tariq Soliman, ngunit isang matapang na Muslim, un Valeroso Moro, na pinangunahan ng kanyang bayan na labanan ang ating magiging kolonisador sa loob ng 3 siglo, gayong marami ang tumanggap sa kanila. Ikalima, karagdagan pa itong ningning sa record ng paglaban sa mga Espanyol ng ating mga Muslim na Pilipino, ang kanilang pinakadakilang pamana sa kasaysayan ng pakikibaka para sa kalayaan ng bansa. Ika-6, ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang ambag ng pagkukwento ng lokal na kasaysayan o kasaysayang pampok, halimbawa sa Pampanga, sa pagbubuo ng tunay na kasaysayang pambansa. At panghuli, dahil pinaniniwalaan ng Moro na pinunong Makabebe, ang unang naitalang namatay para sa kalayaan ay kabataan din dahil tinatawag siya ng mga Espanyol na Bambalito. Ipinapakita nito ang papel ng kabataan sa pagbubuo ng kasaysayan ng bansa. Gamit ang mga mahalagang primaryang batis, isang Makabebe, si Ian Christopher Alfonso, ang maglalatag ng mga record upang maitama ang kwento at mailagay ang Bangkusay sa tamang lugar nito kasama ng Mactan, Balintawak, Bataan at EDSA. Noong June 3, 2016, inilunsad ang aklat niyang The Nameless Hero, Revisiting the Sources on the First Filipino Leader to Die for Freedom, na inilimbag ng Holy Angel University Press. Pinasinayaan din ng Pambansang Komisyong Pagkasaysayan ng Pilipinas ang isang marker para sa Valerosong Moro na ito sa bayan ng Makabebe sa Pampanga. Sa panahong ang daming nagsasabing walang kwenta ang kalayaan, magandang paalala ang Bangkusay na ang kwento ng bayang ito ay kwento ng pagtindig para sa kalayaan. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng bayan. And that was Shout.